Alright, so Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. Alright, so officially ganito lang sandali. Niregister na natin ang ating new name. Yan, so meron na tayong bagong pangalan ngayon. This is yung ating business training and coaching and seminars. So, officially, na-register na siya kanina. It's new name, GDS Corporate Training. Yan, so, yan po. So, we are officially, kasama na tayo. Before kasi, it's GDS Consultancy. So, ngayon, ginawa natin siyang training. So, it's official. Kanina, actually, last week pa to, naka-register na tayo ngayon 2019. So, GDS Corporate Training Center. So, yung sinasabi sa inyo na business na pwede mong gawin, it's either you are producing products or you are providing services. So, sa akin po, services because I'm providing seminar, trainings, and coaching. So, yan ang aking side business na nagsimula sa simpleng seminar lang. So, ngayon lumawig na tayo. We'll doing trainings and coaching. And speaking of that, this Feb 23, lista nyo na po, Feb 23 sa Novotel Cubao tayo, sa Novotel Cubao, Feb 23, magkakaroon tayo ng coaching for those who want to start their own business. So, go your own business or do sa mga gusto naman na mag-scale up or mag-expand na kanilang business. So, ang program natin ay scale up your business. Okay? So, dalawa po, or scale up your existing business. So, yan, dalawang coaching natin yan, group coaching. So, pwede na kayo mag-message sa akin. If you want to start your own business, pwede kayo magpunta. At least dalawa kayo per business. Pwede pong dalawa. Ang fee natin is only 8,000 pesos. Okay? 4-hour session po yan. So, ituturo namin from A to Z, from acquiring permits hanggang sa zealing your sales, on how to increase your sales. So, yan ituturo natin sa inyo. Okay? So, yan ang first project na ating official name na GDS Corporate Training. Again, Feb 23, yan, this year. Okay, so, sa Novotel Cubao tayo. Alright, so, negosyo may automatic na income. So, di ba lagi natin sinasabi, Dok, gusto ko magkaroon ng income, pero busy ako, di ba? Maraming ganun nag-work ako, or OFW ako, or madami akong iniintindi, madami akong social life. Pero gusto kong kumita. So, may mga negosyo kasi na automatic kumikita ka. Once na gumastos ka minsan, pwede ka nang kumita. Automatic na yon, okay? So, bukod doon sa mga binanggit ko po sa inyo na mga business 2 days ago, so, ito yung mga 5 uri ng negosyo na automatic nagkakaroon ka ng kita. So, hindi mo na kailangang magluto, mamalengke, mag-supervise, di ba? So, doon sa mga ayaw ng ganyan trabaho, kagaya ko, siguro, kaya hindi nagtagumpay yung iba kong nilaunch kasi ayoko nang masyado ma-detalye sinusulat and everything. So, kung ayaw mo niyan, ito yung kasagutan sa'yo. Number 1, okay? Kung kaya mo, ang negosyo mo ay ipa-franchise. Or ikaw mismo, nag-start ka ng negosyo, meron kang pag-franchise. Di pang high-end naman yan. Yeah, I know. Medyo, pero may mga pagpapa-franchise kasi na hindi naman ganun kamahal, okay? Tsaka yung product mo, hindi naman siya ganun kamahal. For example, like yung vlog natin na Franchise Philippines, that's only 17,000. Di ba? Kayang-kaya ng mga nagpa-franchise, okay? So, automatic na yung kita mo. For every bibili, magpa-franchise sa'yo, so meron kang kita. I think, hindi ko alam kung magkano pa presyon mo yan, 15 or 16,000, 17,000. So, meron ka lang isang magmamanage, okay? Meron ka isang magmamanage, mag-orient sa mga tao na gusto mag-franchise ng negosyo mo. Ang kailangan mo lang dito, at least meron kang proven na isang system na kayang kumita, na kayang gamitin ng kahit sino dito sa buong Pilipinas. Okay? So, yan ang sikreto ng franchising. Maka-establish ka ng system mula doon sa raw products hanggang sa processing, hanggang sa pag-serve on how to sales and everything or to sell. So, yan yung franchising. If you can afford that, maano lang siyang pakinggan, mabigat pakinggan na nagpa-franchise ka, pero in reality, okay, madali lang kasi nakausap ko yung mismo yung isang manager, ang manager ng franchise Philippines. So, madali lang po, okay? So, ngayon, bawat bumili sa kanila, buong Pilipinas, binibigyan nila yan. I think umabot na sila ng Visaya, ng Mindanao, nagpapadala sila ng mga cart.
So, kumikita po sila. That's one. Alright? Second, na negosyong may automatic na income, ito yung mga sasakyan, okay? So, yung mga sasakyan na like, if you want to buy van, magpaparent ka van, or mga tricycle na simple, di ba? Or if you want, makipagsosyo ka sa mga bus company. One time, nung vinlog ko po yung Hotel on Wheels, okay? Hotel on Wheels, dati naghanap siya ng kasosyo ng, or I don't know kung paano niya ginawa yon, pero nakapag-produce siya noon. So ngayon, pag may nag-rent, automatic, nagkakaroon siya ng income. So ang kailangan niya lang, driver plus isang assistant, di ba? So, siguro laki na ng kinikita ni sir. Kasi first in the Philippines siya na magkaroon ng Hotel on Wheels, okay? So, hindi naman ganun kalaki ang pwede mong bilhin sa sasakyan. Pwedeng magsimula ka sa jeep, sa minibus, sa mga simpleng tricycle, di ba? Sa van, sa XLT, yung mga uso ngayon na pinasa-service. Like kami dito sa Bataan, mula dito sa Balanga, papuntang Olonga po yung mga nagtatrabaho dyan. So, may nagsa-service. Alright? So, sasakyan, automatic, may income ka. Everyday, may income ka dyan. Okay? Alright? So, like, yung isang OFW na nakausap natin na interview natin, I think meron siya 6 na tricycle. Kumikita ng 200 a day. So, 6 times 200 is 1,200. Diba? So, simple yan lang. Okay? Next, for rent. So, lahat ng mga uri ng for rent na binabayaran lang, like billiard, so binabayaran lang yan, di ba? Maglalaro sila. 10 pesos, 20 pesos, di ba? Catering services na mga, tables and chairs, pinaparent. Videoke, pinaparent. So, lahat ng pinaparent na gamit, minsan mga equipments, mga sasakyan, mga sa pang fields, mga machine, di ba? So, panggapas ng palay, mga machine na ginagamit diyan, pinaparent. So, anything na pinaparent, mamuhunan ka, okay? Then, automatic magkakaroon ka ng income daily. Kung merong magre-rent, habang may nagre-rent yan, kumikita ka. Okay? So, automatic ang income. Okay? So, mag-isip ka na ngayon kung ano bang mga pwedeng nire-rent dyan sa lugar nyo. Okay? Like sa amin, dito, mabili ang video okay, for rent, di ba? Lagi naghahanda, tables and chairs, di ba? Magkano yon? Kung may malaking kampunan, sama mo ng baso, kutsara, isang set na. Sa amin kasi, I think, isang set na yon 20 pesos. May plato ka na, isang baso, isang kutsara, tinidor, may platito, 20 pesos for rent. Okay? Alright, misa lang ang gastos. Okay? Misa lang ang punan. Okay, next. Okay? Negosyo may automatic na income. So, pwede yun dito, nilagay natin. Pwedeng lending, okay? So, meron tayong kaibigan, na isa, nagpapalending siya ng pera niya, parang niipon niya, nag-loan siya, tapos nag-bonus siya, dinagdagan niya. So, parang umabot ng 20,000. So, automatic, kumikita siya. Ganito yung ginawa niya. So, pinadala niya sa probinsya nila, doon sa mga umaani, mga magsasaka, marami doon sa probinsya niya, nangailangan ng pera. So, pinamanage siya sa kapatid niya. So, ngayon, parang ang interest ata is 8%. Parang binibigyan niya ng 3% kapatid niya. Tapos ngayon, pinapadala sa kanyang capital and yung tubo. So, ibig sabihin, automatic, di ba? So, natutulog siya, pagising niya, kinsenas katapusan, may pera siya. Wala siya masyadong maraming hassle. Nagpadala lang siya dun ng pera. So, okay na yung kanyang, negosyo, di ba? Automatic na income. Alright, so next, number 5. Ito. Number 5, kung makikita nyo, tutorial center. So, ito, ang gagawin mo lang dito, ito kasi ginawa siyang negosyo din ng isang teacher dito sa Delpihan, dito sa lugar namin. Dati siyang teacher. So, ginawa niya, nag-hire siya sa hapon ng 3 nagtututor, 3 teachers. Tapos, ang dami nagpapatutor. So, wala siyang ginagawa. Automatic, everyday, meron siyang income. Okay? Or kung monthly ang bayad, automatic, meron siyang income monthly. So, ang ginawa niya lang, nag-provide ng space, nag-hire ng 3 teacher para sa tutorial ng academic subjects. Okay? Kung gusto mo naman palawigin yan, instead of academic lang, so mga musical instrument, yan, mabili din yan, voice lesson. Basta ang gagawin mo, mag-hire ka lang na magtuturo, meron kang area sa bahay mo, yung garahe nyo, i-convert mo, yung isang kwarto, i-convert mo into tutorial center, pinturahan mo ng orange, ba't orange? Pinturahan mo para magmukhang maayos, then, yan na, tatanggap ka na ng mga nagpapatutor. Madali, 'di ba? Hindi mo na kailangan automatic may income ka. Wala kang ginagawa, 'di ba? Sinet up mo lang ang
system. Okay? So, Delivers, ayan yung mga negosyong automatic, meron kang income. Marami pa. So, kung gusto mo po akong tawagan, mag-suggest, meron kang ganyan negosyo, tawagan mo ako para ma-advertise natin ang yung negosyo. Okay? So, yan. So, sabi ko nga sa inyo, like sinasabi, madali lang na magkaroon ng negosyo. Maging matalino lang tayo, mapag-isip, be creative. Okay? Alright, so, again, announcement natin, Feb 9, nasa SM North tayo sa ating coaching. Magbablog tayo ng business plus may pauwing OFW, iko-coach natin siya, okay? So, yan na ang trabaho ng GDS Corporate Training, okay? So, magkakaroon din tayo ng mga local and international trainings. So, message mo ako kung gusto mo rin magpa-advertise ng yung business, pupunta kita sa inyong lugar, okay? So, kahit saan bahagi ng Pilipinas, mag-usap tayo kung paano kita mararating, okay? Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!